Marami naman yan. Yan. Ayan o. Yan o. Tignan nyo kung gaano kakapal yan. Pwede ka lang magpalitada. Nakita nyo po yung oil sludge niya. Yan po ang wawasak sa makina nyo, sir. Pag hindi po tayo natututo na yung ini-introduce sa inyong PMS, ganyan po ang mangyayari dyan, sir. Okay? Bawas muna yan. Kasi pag hindi lang natin yung ano yan, DBTI, baka maputol. Ayan, Suzuki Ertiga. Ito po yung like ko sinasabi sa inyo. Ano ba yung mga issue ng mga ganyan? Huwag niyo na pong paabutin sana ang panawagan ng Master Galay sa mga ganitong sitwasyon, mga paps. At buti nga, meron pa kaming step-by-step procedure kasi pag sa iba, baba na makina mo nito, sir, sigurado. 101% baba makina. Pero dito, gagawa mo natin ang paraan niya. Welcome po sa Master Garage Cavite. Ito na, yung mga epekto ng mga sinasabi natin, di ba? Yung kahalagahan ng PMS. Pag walang sira, walang pagagawa. Pero hindi po dapat ganun mangyari sa inyo, mga paps. So ito, ang tinatawag na poor or lack of maintenance. Na matira lang ng tira, hanggang magkanda leche-leche, modelo pa naman. Di ba? Kaya mapapansin niyo po dyan, mga paps, kapag hindi palagi nag-change oil, ganyan po ang kalalabasan niyan, mga paps. Di ba? Yung kapal ng oil sludge. Ito, valve cover. Yan. Yung kapal, yan. Okay? Tignan niyo po dito, grabe. Yan. Kung gaano niya kakapal ang oil sludge. Yan po ang sakit ng mga Isuzu, Suzuki, Suzuki pala, ng mga APV, Ertiga, kapag hindi po kayo palagi nagpapa-change oil. Tignan niyo po yung daluyan ng langis, ng breather. Barado na, yung daluyan ng breather. Yan. Langis po ang dumadaan dyan, mga paps, babato niya rito sa kabila. Copy? Kaya pag ganyan na po ang condition yan, todas-todas na po kayo dyan. Ito po yung reflection pa lang to ng ibabaw. Ganyan ang itsura, di ba? Ito naman ang oil pan. Nakita niyo po yung oil sludge niya. Yan po ang wawasak sa makina nyo, sir. Yan. Oh, kapal. Sobrang kapal. Di ba? Pag hindi po tayo natututo na yung ini-introduce sa inyong PMS, ganyan po ang mangyayari dyan, sir. Okay? Malaking aral po yan sa atin. Ang pag-change oil po, hindi po magbabase doon sa, hindi pa naman ako nakaka 10,000, bihira ako namang gamitin yung mga ganun-ganun. Copy? Hindi yan po pwede. Kapag po ang langis, depende po sa langis na ginamit nyo. Kung ang ginamit nyo po ay multigrade or mga semi-synthetic, mas mababa po yan ang mileage niyan. Kapag naka-fully synthetic ka naman, dapat yan 6 months mag-change oil ka na, gamit o hindi gamit, kasi magtutubig yan. Isa sa mga lumalason sa langis natin, paps, yung condensation na sinasabi. Ano ba yun? Ayun yung naghahalo yung tubig doon sa langis. Pag nahalo yan at dumating ang panahon, mga paps, mag-sludge siya. At saka yung mga oil additives. Ang mga oil additives, sa mga panahon po ngayon makabago, hindi na po namin nire-recommenda yan. Ang mga engine oil company po, sa mga panahon ngayon, lalo na yung mga API, SAE, mga CK4SN, CJ4, mga ganyan, mas dinevelop na po yung langis na yan, na po pwede sa bago, tandaan nyo mga paps, sa bagong unit hanggang pababa, hanggat walang blow-by, pwede yan. So pag gumagamit ka po ng mga ganong langis, ng mga sinauna pa, at ina-apply mo dito sa mga bago, doon na po yan nagkakaroon ng malaking epekto. Okay, doon na po yan nag-oil sludge. Malaking aral yan mga paps. Ang takbo niya, 40-40 na lang. Okay, ito pa isa, air cleaner.
ang air cleaner na sobrang kapal ng dumi. Tira lang ng tira, 'di ba? Ride and go lang. Umaandar pa naman. Silip sa dipstick. Uy, may langis pa naman, nasa level pa naman. Pwede pa 'yan. Gastos ang maabutin niyo diyan, mga paps. Malaking gastos. Sabi ko nga sa inyo, mga paps, kami ayaw namin mag-overhaul ng sasakyan. Hindi dahil sa hindi kami marunong mag-overhaul. Ayaw lang namin po na dumarating ang mga sasakyan nyo na ganyan na aabutin. Ang laking gastos po niyan para sa inyo. Kaya ayaw ko nang paabutin po. Sana yung mga sasakyan nyo, sasakyan ko, sa ganitong klaseng dilubyo. Napakagastos po niyan, mga paps. Hindi nyo pa napagsasawaan yung pagkasariwa niya, ito na problema, naglalabasan na. Maintenance lang po talaga ang sagot dyan. Wala nang iba. Kaya yung mga basic na munang gagawin namin dito para hindi siya ma-overhaul, gagawin po muna namin ng paraan. Nabawas-bawasan muna yan, tapos ipa-flashing. So, ganun po yun, mga paps. Hindi po ito biro. Yan, hindi po ito biro para sa inyo, mga paps. Seryoso to. Imbis na change oil lang tayo. Tignan mo naman kasi nangyari. Diba? Ang kapal ng oil sludge. Okay, ignition on. Start. Go ahead. Zero blow by. Ayun, uwi na. So, ito nasalba. Walang overhaul. Copy. Wala na yung garalgal. Wala na yung... Ngayon, tira natin yung RPM. Ito kasi low RPM, low power. Walang check engine, go ahead. So, i-warm lang natin ng konti. Ito po yung sobrang sludge, mga paps. Start. Very good. Tapos, itong RPM nito ay hanggang 2.5. Go ahead. Okay, tapos na to. Okay, pa-pick up niya na. Para mabawasan tayo ng konti. So, check ulit kung merong blow by. So, wala namang blow by. Tahimik. Kasi yan, kapag walang umakit na langis, parang typewriter yan. Copy, mga paps, sana meron tayong natutunan kahit konting-konti lang dito sa ginanap natin para hindi na po kayo abutin ng mga ganitong klaseng dilubyo. Mga paps, sobra na to. Every 6 months or 10,000 km run or 7,000-8,000 km run, change oil na po tayo. So, yun lang, mga paps. Biro mo, change oil lang dapat. Magkano lang naman ng 4 na litro. Prevention is better than cure.